Sino nga ba sina Joyboy at Sun God Nika? Ano ang pinagkaiba nila? Iisa lang ba sila? Bali dahil nga sa marami pa ring nalilito sa dalawang to, ito nga yung pag-uusapan natin sa video na to. At para umpisahan nga itong topic natin, lilinawin ko lang na magkaiba itong si Sun God Nika at itong si Joyboy. So bakit ko ba nasabing magkaiba silang nilalang? Dahil itong si Joyboy nga confirm na talagang nabuhay siya 900 to 800 years ago. Kinumpirma nga yan ni Vegapunk in chapter 1114. In fact, ni-reveal pa nga ni Vegapunk na itong si Joyboy daw ang unang piratas sa mundo. Samantalang itong si Sun God Nika naman sinasabing kwento lang daw ito o legend base sa mga giants ng Elbaf. Meaning mas matagal nang nag-exist itong si Sun God Nika kesa kay Joyboy. Ngayon pag-usapan na nga natin yung pagkakaiba ng dalawang to. Si Sun God Nika nga una nating nakilala during Wano arc, specifically in chapter 1118, kung saan inintroduce nga siya sa atin ni Husu. Nung time nga na hindi na protektahan ni Husu itong devil fruit na Hito-Hito no Mi model Nika mula kay Shanks, pinatawan nga siya ng world government ng kaparusahan, which is kinulong nga daw siya sa Merijoa. At during this time daw may narinig siyang kwento mula sa mga guard patungkol sa legend ng Sun God Nika, kung saan ito daw isang legendary figure na magliligtas sa mga slaves at magbibigay ng ngiti sa mga tao. Pagtapos nga daw marinig ni Husu itong kwento na to, napansin niya na bigla na lang daw nawala yung guard na nagkwento neto. Kaya naman napagtanto nga daw niya na itong impormasyon na to ayaw ipagkalat ng world government, at dito na nga siya nag-decide na tumakas. Sumunod nga nating narinig na pinag-uusapan itong Sun God Nika during chapter 1069 na. Ito nga yung time kung saan unang nakita ni Vegapunk yung transformation ni Luffy. Dinescribe nga niya itong transformation ni Luffy bilang God sa nabasa niyang ancient text. At since later on nga napag-alaman natin na pinag-aaralan ni Vegapunk yung patungkol sa Void Century, we assume na nakuha niya itong impormasyon na to sa mga ancient poneglyphs. At lastly, during chapter 1111 nga nakita nating nagulat ang mga giants na sila Brogy at Dory nung makita nila yung itsura ni Luffy na naka Gear 5. Nagtataka nga sila kung bakit kamukha daw ni Luffy yung Sun God na wini-worship nila sa Elbaf. So sa kwento nga na to nila Husu, Vegapunk at ng mga giants, nai-interpret ko nga itong Sun God Nika as literal na God noong unang panahon. Walang nakakapagpatunay na totoo ito. Bigla na lang itong nag-come up na wini-worship ng iba't ibang tao sa mundo. Kumbaga similar sa mundo natin ngayon. Lahat nga tayo may wini-worship na God depende sa paniniwala natin. In short, myth or legend lang itong Sun God Nika. Ngayon mapunta naman tayo kay Joyboy. Unlike nga sa Sun God Nika na walang nakapagpatunay na naka-interact talaga nila ito o nakasalamuha lang nila ito at nakilala lang nila ito base sa kwento, itong si Joyboy nga literal na nag-exist. Marami ngang makakapagpatunay niyan. So una nga nating nakilala itong si Joyboy during Fishman Island arc, kung saan inintroduce nga siya sa atin ni Nico Robin. Nalaman nga ni Robin yung pangalan ni Joyboy dahil nakalagay ito mismo sa poneglyphs na nakita niya sa Fishman Island. Sinasabi nga na itong si Joyboy daw ang nanguna at lumaban para sa Ancient Kingdom during Void Century. Ang kalaban nga nila sa oras na to yung 20 kingdoms na nagsama-sama at eventually ang nagbuo ng world government. Sa kasamaang palad nga natalo daw itong si Joyboy at ang Ancient Kingdom. Kaya nag-lead ito sa paggawa ng mga ancient poneglyphs na kinalat sa iba't ibang parte ng mundo. Ang patunay nga na talagang nag-e-exist itong si Joyboy 800 years ago dahil nakalagay na rin mismo yung pangalan niya sa mga poneglyphs. Una ito ngang nabanggit ko na poneglyph na nabasa ni Robin sa Fishman Island. Itong poneglyph nga na to naglalaman ng apology letter para sa dating Poseidon. Ang nagsulat nga daw neto mismong si Joyboy. Bukod nga sa apology letter may kalakip din daw tong pangako
pangako na iaakyat itong barkong Noah pati na ang Fishman Island sa lupa pagdating ng takdang panahon. At dahil napag-uusapan na rin natin yung patungkol sa sulat, nabanggit nga rin ng dating Pirate King na si Roger ang pangalan netong si Joy Boy. Ito nga yung time na makarating na siya sa Laugh Tale. Meaning may nabasa si Roger sa poneglyphs na nakita niya sa Laugh Tale na may pangalan ni Joy Boy. At lastly ang huling ebidensya nga na talagang nag-e-exist itong si Joy Boy noon dahil na rin sa mga naging kasama niya. Yes guys, may dalawang buhay na patunay nga na nag-prove sa existence ni Joy Boy. Itong dalawang karakter nga na to sila Zunisha at Emmet. Nung time nga na mag-resurrect itong si Luffy or nung time na ma-awake niya itong devil fruit niya, in-address nga siya ni Zunisha bilang si Joy Boy. Ang exact words nga niya Joy Boy has returned. So sa statement pa lang na to ni Zunisha magkaka-idea na tayo na talagang kilala niya si Joy Boy noon pa, since kinaklasify nga niya itong pagtatransform ni Luffy bilang pagbabalik ni Joy Boy. Sa part naman ni Emmet or itong ancient robot napansin naman natin sa mga recent chapters na itong pagtatransform ni Luffy into Gear 5 ina-acknowledge niya bilang si Joy Boy. In fact nagpapaalam pa nga ito kay Luffy kung pwede daw ba silang lumaban similar sa ginawa nila noon. Meaning may past relationship talaga itong ancient robot kay Joy Boy. So in conclusion nga itong Sun God Nika isang god figure sa mundo ng One Piece, kung saan wini-worship ito ng iba't ibang nilalang sa mundo, gaya ng mga giants ng Elbaf. Si Joy Boy naman literal ngang nag-exist 900 to 800 years ago, kung saan siya nga ang unang pirata sa mundo at ang unang nakakain ng devil fruit ngayon ni Luffy na Hito-Hito no Mi model Nika. Kung katoliko ka nga ang nai-interpret kong analogy or itong pagkasunod-sunod ng Sun God Nika, si Joy Boy at si Luffy, itong Sun God Nika bilang god na nag-create ng lahat sa mundo, which is walang nakakapagpatunay kung nag-exist ba talaga ito o hindi, pero wini-worship nga siya ng lahat ng tao sa mundo. Si Joy Boy naman bilang si Moses na may mga patunay na talagang nag-e-exist siya, at ngayon si Luffy bilang si Jesus, since similar nga silang namatay at nag-resurrect. Yes, medyo religious ngang pakinggan, pero base nga sa mga Gorosei itong devil fruit daw mismo na Hito-Hito no Mi model Nika parang may sariling isip daw. Hindi nga daw nila ito makuha-kuha 800 years na, meaning sa mga chosen one lang gustong magpakain ng devil fruit na to. Sa tingin ko nga may relation ito sa mismong Sun God Nika, dahil bukod nga sa literal na ito yung devil fruit niya, obvious naman sa pangalan pwedeng siya nga rin mismo ang pumipili sa chosen one. Kumbaga similar sa ginawa ng God kila Moses at Jesus kung paano niya ito pinili. At dahil sa mataas nga ang threat sa mga tao 800 years ago, ang napili nga ng devil fruit na to o yung mismong Sun God Nika si Joy Boy. Siya ang chosen one during Void Century. At ngayon ngang tumataas na naman ang threat sa pagkawasak ng mundo, ang napili naman niyang chosen one ngayon ng Hito-Hito no Mi model Nika or ni Sun God Nika ito ng si Luffy. Si Luffy nagagawa ng paraan para wakasan na ang kasamaan ng world government at ang magpoprotekta sa lahat para sa parating na catastrophe. Anyway, ayan na nga yung topic natin patungkol sa pagkakaiba ng Sun God Nika at itong si Joy Boy. Kung natripan nyo nga itong topic natin ngayon, huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!